have a nice day. So ayan, pauwi na kaming bayan. Pauwi na kaming bahay mga langga. Galing kami sa bayan. Sobrang lakas ng init. So ayan, nagpapahinga-hinga lang muna kami sa daanan. Tara, samahan nyo kaming pauwi. Kahit alas 3 na ng hapon, sobrang sakit pa rin talaga ng init. Kaya magpahinga muna kami dito. Ayan sila, oh. Nakakuan sa kahoy. Nakapatong-patong sa kahoy. So medyo mahangin dito banda. Ayan, magpahinga muna po kami dito. Bago kami umakyat doon sa taas. Tara. Tara na. Narinaog na. Alis na kami mga langga kasi wala nang init, oh. Nagsungay si Bunso mga langga. Tinatamad po siya maglakad. So ayun, nandun na yung dalawa, oh. Nauna na. So ayan, akyat pa kami dun. Malayo pa. So ayan, nagpapahinga muna dito. Mas kuya may dala siyang walis. Kasi bumili kami ng walis mga langga. Wala kaming walis sa kusina. Kapoy? Grabe, nakakapagod mga langga kasi walang karir si Bunso. Tapos paakyat kami. Oh. Finally mga langga, nandito na kami sa taas. And wala nang init, mahangin-hangin na dito. So patag na kasi dito banda mga langga. Nakakapagod. Si Bunso relax lang talaga siya. Kasi nakakarga lang yan eh. Aray. Pahuay tanak, oy. Aray. So, nandito na kami sa taas mga langga. Pag nakita yung nag-iisang pine tree na yan, ibig sabihin, medyo malapit na kami sa bahay. Nakakahagard talaga mga langga yung lakarin sa sobrang layo. So, habang naglalakad tayo, may mga questions ako dito na sasagutin. So, merong nagtatanong dito kung ano daw yung pinakamahirap na na-experience ko na while dito kami nakatira sa bundok. Yung pinaka hindi ko makakalimutan mga langga, yung nagkasakit ako, tas naamueba ako ba. Tas hindi ko na magawang maglakad, mag-isa. Hindi ko na rin kayang tumayo sa sobrang sakit ng tiyan ko, tapos suka ako ng suka. And nung time na yun, sobrang kinabahan na rin ako. Feeling ko kasi katapusan ko na kasi na-atake rin ako ng anxiety. Gamit yung kumot, tinali sa sa parang kawayan. Tas doon ako sumakay, doon ako humiga, tas dinala nila ako doon sa main road. Dinala nila ako sa hospital. After nga nangyari yun, parang na-realize ko na ayaw ko nang tumira dito. Pero nung naging okay naman ako, ayun, balik ulit sa nakagawian. Pero sana hindi na mangyari ulit kasi sobrang nakakapanik talaga. Ang layo. Akala ko kasi hindi na ako makaabot sa hospital. Sobrang natakot ako. Kasi ang sakit na talaga ng tiyan ko. So, yun lang. Tatanong din kung itong suot-suot ko na eyeglasses, kung may grado daw ba. Yes, may grado to mga langga. At ang problema ng aking mata ay hindi ako makakita ng dun sa malayo. Hindi ako makakita ng mga bagay sa malayuan. Pero yung lapit-lapit lang like this, nakikita ko naman. Pero kung wala akong eyeglasses, like sila cover nandoon, hindi ko na masyadong maaninag. Yun. So may nagtatanong din na, bakit daw gusto namin dito tumira? Bakit hindi na lang daw kami tumira doon sa malapit sa highway, ganun. Kasi kawawa daw yung mga bata. Well, wala pa po kasi kaming pambili ng property malapit sa highway mga langga. So, alam nyo, isa rin yan sa mga pangarap ko na makabili na kami ng lote doon malapit sa highway para pag may lote na kami doon, kahit maglagay na lang kami ng kubo. So, ayun, alam nyo, hindi kasi madali makabili ng mga lote dito sa amin kasi sobrang mamahal na talaga. Kaya, pangarap ko rin kaya na makatira malapit sa highway mga langga, lalo't malit pa yung mga anak ko, malit pa yung mga anak namin. Sino bang may ayaw? Yun, kunting pagtitiis talaga mga langga kasi yung pagtira dito hindi madali. Lalo na't may nag-aaral, tas hindi ganun kalapit yung tubig namin, malayo sa main road. Pag may emergency, wala kang matatakbuhan kasi malayo din yung mga kapitbahay. So alam nyo ba, yung pinanghawakan ko talaga ay prayer. Nagpe-pray lang na safe kami palagi, tapos okay lang kami palagi dito. Yun lang mga langga, yun yung pinaka-reason. Pero gusto talaga namin tumira sa highway.
wakas mga langga, malapit na kami. Kapag makarating na kami dyan banda. And dyan, di kami muluwak mga langga. Yun na yung bahay namin. It is mga langga, pag nakarating ka na sa part na to, makikita nyo na talaga yung aming bahay, yung bubong ng aming bahay, yun. And ang sarap talaga pag nakarating ka na sa part na to kasi ang lamig na ng hangin. Yan. Sabi ng pinsan ko, yung aso namin isa ay nanganak. So tingnan natin. Dali mga langga, nandito na kami sa bahay. So, dito si Chanel. Oh, doon siya nanganak. Chanel. Wala, ang cute. Ayun o. Wala kasing tao dito sa bahay. Ayun, nanganak siya mga langga oh. Yan. Iyan yung masipag maghatid sa amin sa highway. Tapos kahapon, hinatid pa kami niyan. Kagabi siguro yan siya nanganak. Nanganak ka, Chanel. Yan. Doy kayo na. Takot ako lumapit. Haluoy. Haluoy kayo na. So, yun lang mga langga. Karating na kami sa bahay. Bye!